Ang palabas ay nagsimula sa isang eksena sa isang metro kung saan ang pangunahing karakter na si Inso na isang estudyante ay nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono. Pauwi ito ng bahay pagkatapos ng kanyang klase at tiniyak nito sa kanyang ina na siya ay ayos lamang at sinabi na kapag hinarap ulit nito ang kaparehong problema titira na ito kasama ang kanyang tiyuhin. At sa metro ang ilan sa kaklase ni Inso ay tinukso siya at sinabi na mayroong tsismis na nakakakita ito ng mga kaluluwa at habang binubuli siya bigla nitong napansin ang multo ng isang babae sa loob ng metro at dahil nagulat sa nakita niya ay hindi ito labis mapalagay. At matapos na lumabas sa metro maingat itong naglakad patungo sa kanyang silid at nanginginig pa rin sa nakita niya. At dahil natatakot sa kanyang nakita nagpa siya ito na bumalik sa kanyang nayon upang makita ang kanyang tiyuhin na si Sunil at tinawagan niya ito at sinabi na mananatili na ito kasama siya. At nang maglaon si Inso ay bumalik sa kanyang bayan kung saan napansin nito ang isang estudyante na si Lily. Siya ay labis na maganda at kaakit-akit ngunit tila hindi siya masyadong pinansin ni Inso. Nakita ni Inso ang kanyang tiyuhin na may kapareho niyang abilidad na makakita ng kaluluwa pagkatapos ay nagtanong ito kay Inso kung ang locket na binigay sa kanya ng kanyang lolo ay nakakatulong pa rin sa kanya. At sa katunayan nito ang kaparehong locket na pinakita sa simula ng pelikula at ang espesyal na bagay sa locket na ito ay umiikot ito sa tuwing may multo o kaluluwa na malapit. Si Inso ay nakabalik sa dati nitong paaralan ngunit ang kanyang sitwasyon ay mas lumala sa kabila ng pagbabalik nito sa pamilyar na lugar. Isang grupo ng mga bully sa paaralan ay tila hindi siya gusto at madalas na tina-target ang mahihinang estudyante kabilang na siya. Samantala ang isang babae na si Hyejin ay nagpakita ng interes kay Inso na ikinagalit ng kanyang nobyo na si Jae-sok. At isang araw naramdaman ni Inso ang presensya ng isang multo sa loob ng klase at nakita ang kaluluwa ng babae sa labas. At nang maglaon binugbog siya ni Jae-sok at binalaan siya na huwag kausapin ang sinumang babae at nagbanta din ito kay Inso at nagtanong kung naalala ba nito ang kaso ni Ayang. Ang eksena ay lumipat sa isang babaeng estudyante na miyembro ng mga bully sa paaralan. At pagkatapos ng klase umuwi ito sa bahay at napansin ang isang bag na nakasabit sa kisame. At dahil nagtataka nilapitan niya ito at sinubukan na buksan ito ngunit sa kanyang takot ang bag ay puno ng dugo na bumuho sa buong ulo niya. At dahil natakot pilit nitong tinawagan ang kanyang mga kaibigan ngunit wala sa kanila ang nakakarinig sa kanya. Pagkatapos siya ay pinagmumultuhan ng babaeng nakamaskara na kaparehong kaluluwa na nakita ni Inso sa loob ng paaralan. At sa sumunod na umaga si Inso ay nakitang nakaupo kasama si Lily ang kaparehong babae na napansin niya kanina gayunpaman ang babae ay isang multo na si Inso lamang ang nakakakita. Pinayuhan ni Lily si Inso na lumaban kay Jae-sok dahil patuloy nitong sinasaktan ng iba pa ng walang dahilan. Nang biglang isang malakas na hangin ang umihip at binalaan ni Lily si Inso na ang babaeng nakamaskara ay malapit lang bago tuluyang umalis. Samantala ang nakamaskarang babae ay nahuli ang kaibigan ni Hyejin at dinala ito sa isang storeroom at itinali nito ang dalaga bago siya tuluyang tinapos. At isang araw habang si Inso at Lily ay naglalakad ng magkasama sinabi nito ang tungkol kay Ayang at si Ayang ay ang kababata nitong kaklase na nakitang walang buhay sa misteryosong paraan. At isang araw habang nagpapatuloy si Inso na makakita ng mga kaluluwa lumitaw ang kaluluwa ni Ayang sa harapan niya at nakikiusap ito sa kanya na ibunyag ang pumatay sa kanya sa lahat at itinuro pa ang salarin. Gayunpaman pinili ni Inso na manahimik at inilayo ang kanyang sarili sa sitwasyon sa halip na magsalita. Sinabi nito kay Lily na bumalik ito dahil nararamdaman niyang si Ayang ay naghihintay pa rin sa kanya pagkatapos ay binisita nito ang bahay ni Ayang at nakita ang kanyang ama na natuwa sa kanya dahil naaalala pa nito si Ayang. At doon napansin ni Inso ang kaluluwa ni Ayang sa malapit at kumaway na tila nagpapaalam sa kanya. At nang makita ito nakaramdam ito ng saya kahit papano at pagkatapos si Lily at Inso ay lumabas upang mamasyal ng magkasama at masaya sa presensya ng bawat isa. Tinuruan din siya ni Inso kung paano painitin ang kanyang kamay at sa kabila ng kahit kaluluwa na lang ito mas lalo silang napalapit sa isa't isa. At sa sumunod na araw sa paaralan makikita si Hyejin na sinasampal ang isang lalaki sa harap ng klase ng walang dahilan. At dahil nainis lumapit si Inso at sinabi sa kanya na itigil nito ang pambubuli at nang makita ito tumayo si Jae-sok upang umatake kay Inso ngunit bigla siyang pinigilan ni Hyejin. At sa gabi habang nag-sketch si Inso ng larawan ni Lily mapaglaro siyang tinukso ni Lily sa paglitaw nito sa iba't ibang lugar sa silid bagamat nararamdaman ni Inso ang kanyang presensya hindi nito matukoy kung nasaan ang dalaga. Samantala habang nagpapalit ito ng damit palihim siyang pinapanood ni Lily mula sa loob ng aparador. At nang maglaon tumabi si Inso sa kanyang tiyuhin at nanunood ng balita at isang kaso ng pagpatay ang iniulat at inihayag na ang mamamatay tao ay nahuli makalipas ng 10 taon. Ang sospek ay pinakita na nakasuot ng maskara at nang makita ito mabilis na alala ni Inso ang kaluluwa na nakamaskara na nakatagpo nito sa paaralan. Ang isa sa mga kaluluwa na nakatira sa kanila ay inihayag na ang pangalan ng babaeng nakamaskara ay Seihi at sinubukan ni Sunil na tanungin siya sa likod ng sama ng loob nito ngunit paulit-ulit lamang nito sinabi ang pangalan ng kaluluwa at hindi nagbigay ng sagot.
At sa gabi ang dalawang miyembro ng mga bully na isang lalaki at babae ay pumasok sa paaralan upang makuha ang cellphone ng babae na kinumpiska ng isang guro. At matapos na makuha ang telepono pumasok sila sa isang silid at nagsimulang laruin ang isa't isa at sa isang punto nagmadali ang babae sa banyo at iniwan ang lalaki sa silid-aralan. Gayunpaman nang buksan nito ang kanyang mata biglang itong pinatumba ng kaluluwa ng babaeng nakamaskara. Samantala sa banyo nakarinig ang babae ng malakas na kalabog ngunit iniisip nito na ito ang lalaking kasama niya. At matapos na umalis ng banyo sinuri ng babae ang paligid at nagmadali na lumabas na tila parang may nakita itong nakakatakot. At dahil natakot maingat itong naglakad pabalik sa silid-aralan at nakita na wala na ang kasama niya. At sa oras na tumalikod ito para umalis natakot ito nang makita niya ang walang buhay na katawan ng lalaki na lumitaw sa harapan niya. At dahil natarante sinubukan nitong tawagan ang kanyang mga kaibigan ngunit bago pa niya ito magawa lumitaw ang babaeng nakamaskara. Sa sumunod na eksena sinubukan ni Inso na maghanap ng impormasyon tungkol kay Seihi sa paaralan. Nagtanong ito sa kanyang mga kaklase ngunit walang naglakas loob ang magsalita tungkol sa kanya dahil natatakot ang mga ito sa mga bully. Isang babae ang sinubukan na magsalita ngunit binigyan siya ng masamang tingin ni Hyejin at tahimik na sinasabi sa kanya na tumahimik. At nang maglaon habang si Inso at Lily ay nag-e-enjoy sa kanilang oras ng magkasama sa tabing ilog nakatanggap ito ng mensahe mula sa parehong babae na sinusubukan na magsalita sa paaralan. At ang mensahe ay naglalaman ng larawan ni Seihi kasama ang isang babala at nagpapahiwatig na huwag na ito magtatanong ng kahit na ano tungkol sa kanya. At nang magtanong si Inso tungkol kay Seihi sinabi nito na tila walang nagtataka sa kanyang pagkamatay dahil alam naman na ng lahat kung paano ito namatay. At matapos na malaman na si Hyejin at ang mga kasama nito ang may pananagutan sa pagkamatay ni Seihi isang galit na Inso ang inatake si Jae-suk mula sa likuran gayunpaman madali siyang nadaig ni Jae-suk at sinimulan siyang bugbugin. Marahas silang inakusahan ni Inso ng pagpatay kay Seihi kung saan natahimik si Hyejin at kitang-kita na nag-aalala. At habang patuloy siyang sinasaktan ni Jae-suk nagbabala si Inso na hindi sila papatawarin ni Seihi. At matapos na marinig ang mga salita ni Inso labis ang balisa ni Hyejin at pinakita nito kay Jae-suk ang larawan ng ama ni Seihi at pinaalala sa kanya ang tungkol sa mga nawawala nilang kaibigan. Naisip nila na ang ama ni Seihi ang pumapatay sa lahat upang ipaghiganti ang kanyang anak. At dahil determinado na wakasan na ito nagpasya sila na tapusin ang ama ni Seihi at nagtungo sa kanyang bahay. Inimungkahi ni Hyejin na tawagan si Inso para sa tulong ngunit tumanggi si Jae-suk at galit na tinanggihan ang kanyang ideya. At habang pumasok si Jae-suk sa bahay ng ama ni Seihi palihim na nagpadala ng mensahe si Hyejin kay Inso at pinaalam nito na papasok sila sa loob ng bahay ni Seihi. Natanggap ni Inso ang mensahe ni Hyejin at mabilis na pinaalam sa tiyuhin nito ang sitwasyon. At dahil determinado na tumulong nagpasya ito na pumunta sa bahay ni Seihi at binigay sa kanya ng kanyang tiyuhin ang isang proteksyon na locket at pinayagan siyang umalis. Samantala habang si Jae-suk at Hyejin ay pumasok sa loob nakarinig sila ng kakaibang kalabog na nagmula sa isang kahon. Labis ang takot nila at sinumulan ni Jae-suk na ihampas ang kanyang kamay sa labis nitong pagkataranta. At sa kabilang banda si Hyejin ay napansin ang imahe ni Seihi at ilang sandali nakaharap nila ang kaluluwa ni Seihi. Nang biglang lumabas ang ama ni Seihi sa kahon at inatake si Jae-suk at pinalo ito ng maraming beses hanggang sa mawalan nito ng buhay. At sa oras na dumating si Inso hindi niya magawang mahanap agad ang dalawa nang biglang narinig nito ang takot na hiyaw ni Hyejin at habang sumisigaw ito ang ama ni Seihi ay lumapit sa kanya at desperado umiiyak itong humiling ng tawad sa ginawa niya kay Seihi at nagmamakaawa. At dahil napupuno ng galit inatake siya ng ama ni Seihi at mabilis din siyang tinapos. At nang marinig ang huling sigaw ni Hyejin nagmadali si Inso patungo sa tunog at sa oras na papasok ito sa silid ng ama ni Seihi ay lumabas habang pumasok si Inso sa loob at sinalubong ng nakakatakot na tanawin at ang lahat ng kaklase nito mula sa mga bully ay nakahiga ng walang buhay sa sahig. Ang paningin nito ay napunta sa isang kahon sa silid at marahan niya itong nilapitan at binuksan ito at sa loob nakita nito ang babae na nakasuot ng maskara at sa labis na takot marahan nitong inalis ang maskara at natuklasan na ang dalaga ay talagang si Lily. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback at si Seihi ay nagtungo sa silid ng isang guro upang isumbong ang pambubuli ni Hyejin at bilang resulta si Hyejin ay pinagalitan at labis na pinahiya ng guro. At dahil sa galit bumalik ito sa silid at tinignan ang mga sulat kamay ni Seihi sa notebook at kinumpara ang sulat ng dalaga sa sulat ng nagreklamo sa kanya. At sa oras na malaman nitong si Seihi ang nagsumbong sa kanya ang galit nito ay mas lalong lumala at mula sa araw na yun si Hyejin at ang kanyang mga kasama ay pinagmalupitan si Seihi at sumailalim ito sa walang katapusang pambubuli na mas lumala sa paglipas ng panahon. Sinaktan nila si Seihi at ginugupit ang kanyang buhok at naglagay ng maskara sa kanyang mukha para patahimikin siya. At nang hiniling ng guro na tanggalin nito ang maskara na natili itong tahimik habang ang iba pang estudyante sa silid ay piniling huwag pansinin ang kanyang paghihirap at umaarte na parang hindi siya nakikita.
At si Seihi na napagod sa walang humpay na pambubuli ay labis na umiyak sa kanila at hinimok siya ng kanyang ama na isumbong ito sa mga guro, ngunit tumugon ito na ang mga guro ay tila walang pakialam at walang magawa upang mapigilan ito. At dahil hindi na ito makayanan, kinuha ni Seihi ang kanyang sariling buhay at habang naghahanap ng higit pa na tuklasan ni Insu ang isang diary kung saan nakalista ang lahat ng pangalan ng biktima at bawat pangalan ay may cross maliban na lamang sa isa kung saan ang punong guro. At dahil napagtanto ang susunod na mangyayari, mabilis na tinawagan ni Insu ang kanyang tiyuhin at hiniling na magtungo ito sa bahay ni Seihi at gawin ang nararapat na ritual para sa paglibing. At dahil hindi na nag-aaksaya ng oras, nagmadali si Insu sa paaralan at ang punong guro ay nagtatrabaho sa kanyang computer at bigla nitong nakita ang multo ni Seihi na lumitaw sa screen. At bago pa ito makapag-react ang eksena ay naputol at makalipas ang ilang sandali ang lahat ng estudyante ay nakatanggap ng mensahe at inutusan sila na magtipon sa library habang dumating si Insu at nagtanong tungkol sa guro, ngunit walang nakakita sa kanya. At habang tumaas ang tensyon, biglang namatay ang ilaw at sa kadiliman si Seihi ay lumitaw at kinuha ang mukha ng guro. Naghagis ito ng isang kahon ng gasolina patungo sa mga estudyante bago ipinakita ang kanyang tunay na anyo. At sa malamig nitong titig, pinaalala nito sa kanila kung paano nila binaliwala ang kanyang paghihirap noong siya ay binubuli at sinabi nito na lahat sila ay sasapitin ang kaparehong kapalaran. Sinubukan ni Insu na pigilan si Seihi ngunit nagsindi ito ng isang apoy at binitawan ito patungo sa gasolina. At sa mga sandaling yun, ang mabait na parte ni Seihi na si Lily ay sinalo ang lighter bago pa ito umabot sa gasolina. At si Seihi na nagmumula sa galit ay hinarap si Lily na nananatiling inosente at mabait at pinaalala ni Seihi kay Lily ang pambubuli at sakit na naranasan nila at iginiit na hindi ito mahina at itinulak ito habang kinontrol nito ang katawan ng guro. At gamit ang kanyang kakayahan para mabasag ang mga bagay na ikinatakot ng lahat, ginamit ni Insu ang locket upang matukoy kung sino ang maaring nasapian ni Seihi. At nang umikot ito malapit sa isang babae, nilapitan niya ito at hinimok siya na tumigil at ibinigay ang kanyang notebook. Isang flashback ang pinakita na si Insu at Seihi ay magkababata at prinotektahan ni Seihi si Insu sa mga bully at ang kanilang ugnayan ay napunta sa isang pagmamahalan gaya ng pinapakita sa pagguhit ni Insu sa mukha ni Seihi sa kanyang notebook. Humiling ng tawad si Insu sa kaluluwa ni Lily dahil sa hindi niya ito nakilala sa una at sinubukan ibigay ni Lily sa kanya ang lighter, ngunit ang mapaghiganti na parte ni Seihi ay biglang namagitan. At sa mga sandaling ito, ang tiyuhin ni Insu ay natapos ang ritual upang palayain ang naghihirap na kaluluwa at naging sanhi ito upang umilaw ang kutsilyo sa bulsa ni Insu at kinuha ni Lily ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang sarili na humantong sa isang flashback nila ni Insu na masayang magkasama. At sa huling eksena, nagtipon ang mga estudyante sa libingan ni Seihi at pinagluksa ang kanyang nakakalungkot na kapalaran. Samantala, bumalik si Insu sa kanyang dating paaralan, ngunit bilang isang guro na, at sa panahon ng klase napansin nito ang isang espiritu na nakaupo sa huling upuan at nang magtanong ito, pinaalam sa kanya ng mga estudyante na dating may babaeng nakaupo doon, ngunit ito ay lumipat na sa bagong paaralan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.